Yeah, and now we go sa exciting part. Ito ng drafting phase kung saan natin makikita kung ano nga ba ang structure na pwedeng i-offer ng Echo. At alam natin, expect ko na ibaban ng Echo yung Akai. Alam natin kasi na Assassins yung gusto na lang ikunin dito. But at the same time, Faramis and Valentina, never expect na mababan yung isa tapos i-open yung isa unless may super counters. Yeah, it's possible to pick out the Valentina and the Valentina Faramis. Tapos ano, 'di ba? Either dun sa dalawa pwede mong ilagay sa roaming position eh. So tingnan natin kung ano dahil mo kami narinig tayong pagtawa at yun na nga. Dalawa, sabay nilang kinuha, Valentina and Faramis. Ano nga ba naman ang pangnanakaw mo dun sa altar ng isang Faramis kung sabay nilang kinuha? Oh, wow. Look at this. May bago. Claude, pati na rin ang Natalia. So, hindi tayo makakuha ng 4 protect. Hindi tayo makakuha ng ipa-funnel dun sa may jungler na strategy mula sa Echo. Instead, yan na lang kunin. Pero, maganda. Carry, hindi sila ganun yata ka-problemahan sa carry. Pero pwede rin. For Onyx, siguro Esmeralda yung kanila next ban dito. Or Masha. XP lane, no? Otolak. Ano to? Okay, so Esmeralda. Okay. I honestly felt na yung Onyx dapat binana yung Esmeralda kanina. Now, without Masha, wala silang pampigil dun sa Savior. At I think kung ikaw ang Onyx, kuha ka talaga Digi dito eh. Pwede rin actually kasi may gold laner na sila. Pwede nila i-XP yung Valentina. Right. Pero kung Either titingnan natin, position 4 or 5. pwedeng kulangin sila sa sustain if ever ganun mangyari. Kasi nga, yung farms nila dito probably would be on the jungle role. And yung pag-ban nila sa Diroth, parang bumalik nga sa kanila eh. Yep. Wala na sila ngayong pangsagot doon sa Esmeralda. Exactly. They need something to support it with their rotation, especially meron silang Faramis dito na on level 4. Madami din pwedeng magawa, but let's the option of Onyx Philippines. Oh, Atlas. So, ganun nga. Magiging explain yung XP Valen. Okay. Another highlight playset 2.0 versus Onyx Philippines. O Santi, open mo na yung Skybridge. Dito na tayo sa Skybridge para sa Sunday Night Special dito sa ating last series of the week. We have here Echo laban sa Onyx. And see na it is indeed Tams na makita natin sa jungle. Sobrang bilis mag-jungle. In a way, ay mas mabilis sa isang Julian. Pero titignan natin kung paano yan didiskartehan ng Echo. Meron kasi silang advantage ng vision with Natalia. But instead of roaming with the gold lane, si Yawi pinili niya dun sa kanyang teammate na si Sanford para mas mabilis yung ikot nila papunta dito sa Lito Wanderer. Interesting play from Echo. XP lane habang in contest ng Lethal Wonder on to Super Friends. Yep. Well, speaking of taking up on the first turtle, Sensui onto the Demon Slayer. Mabilis ngayon ang pagkuha niya ng turtle, but Onyx Philippines, kailangan niya problemahin kung paano pumipwesto ngayon ng Echo Philippines. Carteezy mahahatak dito, Retrian ang mangyayari, but Sanji secures the turtle with a dawning light. Tuloy pa rin ang bakbakan dito sa may batang gitna, but that is a first blood for Super Friends. Sensui goes down, si Carteezy ang magiging kapalit, pero Echo ngayon, hindi pa rin talaga tuluyang makakalamang dahil si Deray makakabawi pa. Kasi sabihin man natin sila yung lumalamang, andyan pa rin yung threat na isipin mo na agawan nga sila ni Sanji kanina eh. Pwedeng maulit yon, and now mas maganda ang pwesto ng Echo for the contest. Let's see, Sensui mamadaliin to, sama-sama na sila, Rapidot with the Fatal Links, pero maaagawan pa rin sila dito ni Carteezy. Pumasok lang sa eksena, tapos atras na kaagad pa, pagkatapos makuha yung pagong. Nets, 3.2k. Very good start para sa isang Claude. Well, speaking of start yan, Carteezy on to the Genius One. So meron siyang Magic Defense Reduction na pwede ibuga sa Onyx Philippines. Pero ngayon si Sensui back away, Mystic Field, kumunik. Nahuli siya pero may Counter at Inferno pa. Mabubuhay siya, but Super Friends with a flicker in. Dawning Light hindi ko connecta basta-basta at Sensui makakaligtas pa, pero si Sanford nandito. Coming from Carteezy and Panic goes in with a PMIN. Tapos Blazing Duet. Pinagbabaril lahat pero double kill naman na makukuha ni Super Friends. Ang ganda ng trade-off na yun. Ang ganda ng pasok ng Echo, pero Onyx pa rin ang lumamang. Exactly, napakaglupit na stun para pigilan doon agad si Carteezy na gawin yung kanyang combo, which also medyo nakanakaw ang Onyx Philippines sa isang kill. Hindi muna naging successful ang attempt doon. Medyo naiwalay ngayon ang top lane. Echo. Si Nets dito, mukhang nagkamali ata ng pag-atras at si Benny Cutie napatipi na. Habang nangyayari, yung bakbakan sa taas, sabi naman dito ng Onyx, sige, bigay na namin yan, palit dito sa turtle na kukunin natin.
lumalakas ka pa rin pagdating ng late game dahil lang sa mga teamfight. Extended fights kaso na shutdown! Si Rapidot dito, napa-fatal links na naman pero wala siyang nahuli. And Benny Cutie goes in with a BMIN tapos Blazing Duet. Walang makukuha ang kabila. Makukuha ni Der yung Dawning Light pero mukhang hindi enough yung damage. Si Sensui dito ang magtatank ng damage from the side of Echo. Pero si Super Prince papasok din. Knock up! What a save coming in from Super Prince. Walang ba tayong magaganap dahil sa save na yon. Dawning Light pang scout lang ng konti. Nandito na si Yawi para tignan kung nasan yung Onyx na magkakadikit ngayon. Paano ang magiging Lord fight? Magiging worth it ba to? Side ng Onyx Philippines. Santi, laban dito ngayon mula sa Lord. Naantay pa atan lang Fatal Links si Rapidot pero ang ganda ng pwesto ng Echo ngayon. Nagawa naman ang Sanford! mangyayari. Sanford with a Fatal Links. Ngayon naman yung pagpasok na naman ni Benny Cutie na po. Yung mga bala na naman ay talagang hating-hati. Pero si Carl Tizzy makakatapos pa pre. Sanford and Sanji hindi hahayaan si Sensui na basta-basta na lang umuwi. Sensui pabalik na pero Sanford di pa rin pinapakawalan. On to the diversion of Sanford. Gave so much time for Echo dun sa laban na yun. Mas naiipit ngayon ng Onyx Philippines to get a proper set para makabawi ng konti onto the kills and objectives. Pero ang depende sa taas, habang sa baba, si Yawi nagpupush na rin. They're trying to get this cross objective. Take Torres sabay set or pwede makulitan ng isang perfect 5-man setup mula sa Echo. Pwede natin talagang i-expect yung kanilang gagawin dito. Onyx ang dumedepensa. Ang ganda ng pag-swing dito from the side of Echo. Pwede mangyari kay Atlas or kay Rapido. So well, kung paano nila papasukin to, kailangan din natin nandito kung ang harang pa rin ni Sanford eh. Oo. Siya talaga yung nagpo-frontline eh. Ayaw niya rin talagang basta-basta mahuli. And si Rapidot din naman kasi, nababasa siya ni Carl Tizzy kung kailan niya bibitawan yung Fatal Links niya. Kaya naman lagi siya nakakatakas. Naging immune, but here's a conceal play. Tahimik lang daw muna yung Onyx. Pwede Pero sila pumasok. bottom lane, may nagpupush. Nako, si Yawi, trabaho lang. Oh, daw nakita nila si Rapidot. Lumabas dun sa may bush. Nako, yun lang. So ang maglalaban niya sa bottom lane would be si Yawi, Sino makuha ng saka Lord? si Der. Pero agawan ng Lord ang mangyayari. But that is a secure coming from Carl Tizzy. Pero dito rin yung Altara, dito rin yung Blazing Duet. May Dawning Light pa na follow-up coming in from Sanji. Habang ngayon ay nagsisitakbuhan na ang Onyx. Si Super Prince, Gaibla na lang yung natitirang buhay at hindi pa rin siya what a play! pipigilan ni Sanford. But Sensui na lang ang natitira dito sa matchup na to. Sanji at Sanford na naman ang mga habol. Uwian talaga ang mangyayari dahil sa laban na yon. Makita dun si Rapido at si Nets. Meanwhile, Echo is playing the macro game kung paano nga ba lalabas ang Onyx Philippines. 15 seconds to the Lord. This will mean something for Onyx kung makukuha nila yung objective na to. Pwede silang kumontest eh. Andyan yung possibility ng Fatal Links. Will it be worth it? Oo, yun yung tanong eh. Kasi if ever na mag-take sila ng risk, pwedeng mabaliktad yung game. At sila, yung malugi, parang one-way push na lang yung mangyayari from Echo if maubos sila dyan eh. So tingnan natin, kasi si Sensui, hindi sila basta-basta nagsistay sa base. Sumisilip pa rin talaga sila. Bawas si Nets, pero babalik lang din yung buhay, kalahati na halos. Look at the Etong shield. Lord. So Sanford. hindi binibitawan si Yawi dito low. So if ever na si Der humabol doon sa Lord fight, labang sila. Kasi kulang yung Echo ng isa, kaso nga lang butas yung bottom lane turret nila. Rapidot Hindi mahuhuli makapag-set dito. up. Mukhang marireset muna yung Lord. Hahabulin natin nila si Rapidot. Ako! Fatal Links siya gamitin pero may altar to for the save. Grabe naman yung bitawan dito ni Super Prince pero andyan si Sanji. Nakabang lang. Benny Cutie naman with a perfect timing of his Blazing Duet. Double kill for Sanji. The rookie is showing everyone kung gaano siya kalakas. Sanford and Sanji. The Kailangan double ng sun. San. Nakikita na natin, napakatindi nung kanilang pinakita doon. Pinok nila agad si Rapido. Tapos, pinipigilan ng Mystic Field. May stun kasi yun. So, hindi makahanap ng pwesto si Rapido. Kinailangan niya gamitin yung flicker para lang i-Fatal Links yung isang hero. Tapos, pagka-Fatal Links siya, tinanunan agad siya ni Sanford. Nagiging free talaga yung game dito ni Sanji. 3-0 and 5 in Masyadong this game. open. Ang depensa ngayon ng Onyx Philippines story, wala na rin sa gitna. Depensa na lang ang base, Santi. Mababasagan natin Oh, sila kaso tumaw. nauli. Mukhang tatapusin na nga ng Echo to. Hindi sapat ang altar nyo. Dahil yung Echo ay magbabawi na. Very cutie from the back. Securing the game 1 win against Onyx. Echo going loud sa unang laban, taking the first point against Onyx Philippines. Talagang ito na ang mga breakout players natin na nagmumula sa mga bagong mukha sa Echo.